Ma, surprise! Naku, hindi ka man lang nagsabi. Eh di sana nasundo ka namin na rin na sa airport. Okay lang, ma. Excited na ako mayakap ang asawa ko at makita si Bunso. Madami akong pasalubong sa kanila. Bunso, asawa ko. Baka nasa itaas. Alam mo naman si Bunso, maselan. Mga hayop kayo? Mga baboy! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kamusta ka, asawa ko? Kailan ka ba uuwi dito sa Pinas? Bungad ni Rene sa asawang si Sarah. Naku, walang kasiguraduhan, asawa ko. Kailangan pa natin mag-ipon, diba? Madami pa tayong pangarap. Sayang nga, baby na lang ang kulang. Sagot ni Sarah sa kanyang ka-live-in partner na si Rene. Matagal na ang dalawa. Simula pa lamang ng high school sila ay magkasintahan na ang dalawa. OFW si Sarah sa US bilang isang caregiver. Madami ang pangarap ni Sarah sa buhay at sinuportahan naman siya ni Rene. Lalo na't pareho naman silang nakikinabang. Yun nga lang, si Sarah ay hindi kagandahan. Pandak ito, kaya madaming insecurity sa sarili. Samantalang si Rene ay matipunong lalaki at may itsura. Ikaw bahala, asawa ko. Alam mo naman na suporta lang ako sa'yo. Uy, salamat nga pala sa padala mo, ang laki nun. Ay nako, wala yun. Basta bantayan mong paupahan natin ha. Alam mo naman na iyan ang naipundar ko sa pagtatrabaho ko dito sa US. Oo naman, asawa ko. Mahal kita. Sige na, balik trabaho na ako. Mahal din kita. Pinatay na ng dalaga ang video call at bumalik na sa kanyang trabaho. Lahat ng nais ni Sarah ay tila ba pinagkaloob na sa kanya ng Diyos, maliban sa anak. Maliit lamang ang pelvic bone ni Sarah, dahilan para mahirapan siyang magdalang tao. At payo sa kanya ng doktor na wag nang magbuntis, kesa malagay pa ang kanyang buhay sa panganib. At pinayuhan sila na kumuha na lamang ng surrogate mother kung nais nila na magkaroon ng anak. Kaya todo ang kayod ni Sarah sa buhay dahil nagpasya sila ng kanyang kinakasama na maghanap na lamang ng surrogate mother para sa kanilang magiging anak. At dadali niya ang kanyang asawa at anak sa US kung sakaling maipanganak na ang bata. Kaya gano'n na lamang ang sipag ni Sarah dahil matagal na nilang pangarap na magkaroon ng anak. Sa Pinas naman ay naroon ang pamilya ni Sarah. Ang kapatid nito ang single mother at ang kanyang ina na nakatira din sa paupahan na pundar ni Sarah. Ano rin nakausap mo na bang anak ko? Bungad na tanong ng ina ni Sarah na si Melinda. Opo. Sabi niya po wala pa daw pong kasiguraduhan kung kailan siya uuwi dito sa Pinas. Tsaka madalas nabanggitin niya na gusto niya nang magkaanak. Sagot ni Rene sa kanyang biyanan. Di ba hindi daw pwedeng magbuntis si ate at baka ikapapahamak niya? Paano yun? Takang tanong ng kapatid ni Sarah na si Arian. Alam ng pamilya ang sitwasyon ni Sarah. Kaya maging ang mga ito ay ayaw na din na magdalang tao pa ang babae, lalo na kung ang kapalit nito ay ang sariling buhay ni Sarah. Sabi ni Sarah, kailangan daw ng surrogate mother para iyon ang magdadala ng aming baby. Tuwang-tuwa pa nga siya bang sinasabi sa akin yung plano niya kaya sinuportahan ko siya. Pagkukwento ni Rene sa ina at kapatid ng kinakasama. Yung parang sa TV? Ang galing no, totoo pala yun. Teka, may nakuha na ba si ate? Kung wala pa, di ako na lang. Total nanganak naman ako kaya wala nang mawawala sa akin. Suhestyon ni Arian na para bang alam ang kanyang sinasabi. Sigurado ka ba, Arian? Sasabihin ko na kay ate. O kaya tatawagan natin siya. Ikaw tita, ayos lang po ba sa inyo? Sagot ni Rene sa mga ito. Kung iyon ang paraan para mapasaya si Sarah, bakit hindi?
Lalo na't payag naman si Aryan. Buntong hiningang sagot ni Melinda. Madami na akong utang na loob kay ate. Ito na sigurong panahon para tumulong sa kanya at maibalik lahat ng ginawa niya para sa akin at sa anak ko. Seryosong wika ni Aryan at ngumiti pa. Simula nang takbuhan si Aryan ng kanyang dating nobyo at ang kanyang ate na si Sarah nang tumayo bilang ama ng kanyang anak, kaya malaki ang utang na loob ni Aryan sa kanyang ate na walang inisip kundi ang kanilang kapakanan at kaligayahan. Matapos ang pag-uusap na iyon, kinagabihan ay tinawagan nila si Sarah. Kamusta kayo, ma? Ikaw, Aryan, kamusta ang pag-aaral ni Bella? Miss ko na kayo. Maligayang wika ni Sarah sa kanyang pamilya. Ayos naman kami, anak. Ikaw, kamusta? Kumakain ka ba sa tamang oras? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Wika ng ina ni Sarah na si Melinda at maluha-luha pa ito. Naku, si Mama, umiiyak na naman. Nga pala, nabanggit sa akin ni Rene na gusto mo daw maging surrogate mother ng magiging baby namin, bunso. Baling ni Sarah sa kapatid. Mahal na mahal ni Sarah ang kapatid, kaya lahat ng nais ng kapatid ay ibinibigay dahil alam ni Sarah na hindi iyon maibibigay ng kanyang ina. Oo, ate. Nabanggit kasi sa amin ni Kuya Rene. Kaya naisip ko na ako na lang para hindi na kayo gumastos pa. Suhestyon ni Aryan sa kanyang ate. Sigurado ka ba, bunso? Baka napipilitan ka lang. Hindi naman kailangan na ikaw kung ayaw mo eh. Wika ni Sarah sa kapatid. Ganon naman lagi si Sarah. Hindi niya gustong mamilit ng tao, lalo na kung ayaw nito. Kaya nung mabuntis ang kanyang kapatid, ay hindi niya ito sinumbatan. Kahit na magkanda kuba-kuba siya para mapagtapos ito sa pag-aaral. Sa halip ay tinanggap niya ang kapatid at sinuportahan na lamang. Oo naman, ate. Tsaka hindi naman na yun big deal kasi nanganak na ako. At isa pa, ang dami mo nang nagawa para sa akin. Ikaw nang tumayong ama sa anak kong si Bella. Kahit na dapat ay nag-aaral ako. Iyon pang isinukli ko sa lahat ng sakripisyo mo. Ito na lang magagawa ko para makabawi naman ako sa'yo, ate. Nakangiting wika ni Aryan sa ate niya. Di sige. Bukas na bukas din magpapadala ako ng pera para sa isasagawang IVF. May kakilala naman akong doktor dyan sa Pinas na galing dito sa US. Siya nang tutulong sa atin. Pero sure ka ba talaga, ha? Hindi mo naman kailangan na pilitin ang sarili mo para lang sa kasiyahan ni ate. Maligayang wika ni Sarah sa kapatid. Nako ate, hindi naman ako napipilitan. Wika ni Aryan at ngumiti pa. Matapos nga ng pag-uusap patungkol doon ay namatay na ang tawag. Masaya naman ang ina nila Sarah dahil kahit papaano ay bumabawi na si Aryan sa kanyang ate. Masaya ako sa desisyon mo, Aryan. Wika ni Melinda sa anak. Siyempre po, gusto ko pong bumawi kay ate para hindi naman pangit ang pagtingin mo sa akin. At hindi lang anak na maagang kumarengking tulad ng sinasabi ng iba. Wika ni Aryan at pumasok na sa kanyang silid kasama ang anak. Napailing na lamang si Melinda sa tinuran ng kanyang bunsong anak. Hindi naman niya masisi si Aryan kung makaramdam ito ng paglayo ng loob sa kanya. Dahil noong mabuntis si Aryan ay hindi niya ito inasikaso at si Sarah lamang ang naroon para sa kapatid. Mataas ang pangarap ni Melinda sa dalawang anak nito. Lalo na kay Aryan. Ngunit biglang nawala ang pagnanais na iyon nang maagang mabuntis ang bunso niya at naging dahilan para pumunta sa ibang bansa si Sarah para maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit simula noon ay lumayo na ang loob ni Aryan sa ina. Nang mga sumunod na araw ay isinagawa na nga ang IVF egg cell ni Sarah at sperm naman na Rene. Nabuo ang embryo na iyon at itinurok sa nakababatang kapatid ni Sarah na si Aryan. Ma, gusto ko ng manggang hilaw. Wika ni Aryan sa ina. 3 buwan ang nakakalipas simula ng isagawang IVF at naging successful naman ang isinagawang surrogacy. Sige, ibibili kita. Rene,
Bantayan mo muna si Aryan ha, bibili lang ako. Bili ni Melinda kay Rene. Opo, tita. Sagot ni Rene na ngayon ay nasa kusina at nagluluto. Pogi si Rene, pero wala itong trabaho dahil tinutukan na lamang nito ang paupahan nila ni Sarah. Kuya Rene, ano yung niluluto mo? Tanong ni Aryan sa lalaki at tumingin pa sa ginagawa ng lalaki. Merienda. Tinuro sa akin to ng ate Sarah mo. Sabi niya ipagluto daw kita nito dahil makakatulong daw yun sa'yo lalo na sa baby. Sagot ng lalaki na abala pa din sa ginagawa. Ang swerte sa'yo ni ate ano? Buti hindi ka naghahanap ng ibang babae. Wika ni Aryan at tumawa pa. Nako Aryan, aminado ako na may pangangailangan din ako bilang lalaki. Pero abala ako masyado para humanap ng babae. Sagot ni Rene at napatitig pa sa dibdib ng dalaga at napalunok. Aryan, ito na ang mangga mo. Anong ginagawa niyo dyan? Takang wika ni Melinda dahil sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa. Ito po kasing si Aryan na curious ko anong niluluto ko. Sagot ni Rene at agad na lumayo kay Aryan. Napansin ni Melinda na tila ba napapalapit na ang kanyang bunsong anak sa asawa ni Sarah. Nang umuwi na si Rene sa bahay nito, ay kinausap ng ginang ang kanyang anak. Aryan, anak. Panimula ni Melinda sa anak na ngayon ay sinusukat ang damit na pinadala ng kanyang ate. Bakit ma? Tanong ni Aryan na ngayon ay abala pa din sa mga bagay. Sasabihan na kita at paaalahanan ha. Medyo umiwas ka kay Rene. Alam mo naman na maganda ka. Mamaya ay malimot niya na kapatid ka ni Sarah. Sana hindi naman humantong sa ganoon. Wika ni Melinda sa anak, ngunit masama siyang tinignan ni Aryan. Talagang maganda ako. Parang gusto mo atang sabihin na lalandiin ko si Kuya Rene. Walang pakundangan na wika ni Aryan na tila pa galit na napuna ng ina. Hindi sa ganon, anak. Mahal ka ng ate mo. Alam mo yan. Kaya sana wag mo namang gawin ng mga bagay na hindi ka nais-nais, lalo na sa ate mo. Paliwanag ni Melinda sa anak, ngunit nilagpasan lamang siya ng anak. Napailing na lamang sa Melinda at naisip na baka napapraning lamang siya. Kinabukasan ay tumawag si Sarah sa pamilya. Kamusta ka, bunso? Hindi ka ba hirap? Sabihin mo lang kung ano yung gusto mo at ibibigay ko kaagad. Wika ni Sarah sa kapatid at makikita talaga na mahal nito ang kapatid na si Aryan. Nako ate, ang dami mo nang nabibigay sa akin. Lalo na yung mga sexy na duster. Nako, pak na pak sa beauty ko. Natatawang wika ni Aryan sa ate. Di mabuti. Ikaw, asawa ko, anong gusto mo? Inaalagaan mo ba ng mabuti si bunso? Maselan pa naman yan kung magbuntis. Wika ni Sarah sa kinakasamang si Rene. Oo naman, asawa ko. At saka andito naman si tita. Alagang-alaga niya si Aryan. Pati yung magiging baby natin. Wika ni Rene at ngumiti pa. Naging mabilis ang panahon. Lumipas ang araw at buwan at ngayon ay walang buwan na ang tiyan ni Aryan. Uy, kamusta kayo dyan? Nakangiting tanong ni Sarah sa kanyang asawa at kapatid. Eto ate, maayos naman. Malaki na si baby sa tiyan ko. Palagi naman wala si mama kasi alam mo naman busy sa karinderya. Pero nandito naman si Kuya Rene. Hindi niya kami pinapabayaan. Nakangiting wika ni Aryan sa kanyang ate. Mabuti kung ganun, ikaw asawa ko. Ingatan mo si bunso at ang baby natin. Hayaan niyo malapit na ako umuwi. Siguro sa kabuhanan ni bunso. Para naman nasa tabi niya ako. Wika ni Sarah. Ganun ba ate? Sige ate, baka busy ka. Malungkot ang wika ni Aryan. Sige, papasok na din naman ako. Ingat kayo Huling wika ni Sarah.
Pinutol na nga ni Sarah ang tawag at nagtrabaho na. Samantalang ang dalawa ay nag-uusap. Paano yan? Pauwi na si ate. Paano na ako? Ines na tanong ni Aryan kay Rene. Hindi ko din alam. Basta ang mahalaga ay hindi tayo mabuko. Sambit ni Rene kay Aryan at siniilito ng halik. Lingid sa kaalaman ni Sarah na ang kanyang kapatid at lalaking pinakamamahal ay nagsisinungaling sa kanya. At higit sa lahat ay niloloko siya habang abala sa paghahanap buhay. Wala ding kaalam-alam si Melinda, ang ina nila Sarah na may namumuo na palang relasyon sa kanyang bunsong anak at sa kinakasama ng kanyang pinakamamahal na anak. Habang abala si Melinda sa maliit na kainan, doon na isinasagawa nila Rene at Aryan ang kanilang pagtatalik. Sarap mo talaga, Aryan. Wika ni Rene habang dinadama ang pagkababae ni Aryan. Talaga? Mas magaling ba ako kaysa kay ate? Nakangiting tanong ni Aryan. Oo naman. Isang round nga lang kami ng ate mo, suko na yun eh. Aryan, akin lang dapat to ah. Ako lang pwedeng pumasok dito. Wika ni Rene na sarap sa pagtatalik nila ni Aryan. Oo naman, sayo ako. Pero paano naman ako? Lugi ako dun kapag umuwi na si ate. Wika ni Aryan. Malaki na ang tiyan ng babae, ngunit para bang hindi nito inda at tila ba tuwang-tuwa pa sa kasalanan na kanilang pinagsasaluhan. Kahit na umuwi ng ate mo, dadalawin pa din kita. Tsaka for sure magiging abala yun si Sarah sa baby kapag nakapanganak ka na. Nagpatuloy ang dalawa sa ginagawang panloloko kay Sarah. Samantalang si Sarah naman ay tila ba nakaramdam ng kung anong bagay kaya nagpa siya ito na magpaalam sa amo at umuwi na ng Pinas. Lingid sa kaalaman ni Rene at Aryan na pauwi na sa Pinas si Sarah. Maging ang ina nito ay wala ding alam. Oh Aryan, maiwan ko muna kayo ni Kuya Rene mo ha. Tsaka ikaw Rene, bantayan mo tong si Bunso. Lalo na't malaki na ang tiyan. Habilin ni Melinda sa dalawa. Opo tita, ako nang bahala dito kay Aryan. Nung araw na nga na iyon, ay naiwan muli sila Aryan at Rene sa bahay. Habang si Melinda ay abala sa karinderya at lahat sila ay walang alam sa biglaang pag-uwi ni Sarah. Dumiretso si Sarah sa karinderya ng kanyang ina na malapit lamang sa paupahan ni Sarah kung saan sila nakatira. Ma, surprise! Maligayang wika ni Sarah sa ina at niyakap ito. Naku anak! Hindi ka naman nagsabi di sana nasundukan namin nila Rene. Kumain ka na ba? Ay naku ma, mamaya na lang ako kakain. Sila Bunso nasa bahay po ba? Ay oo, nasa bahay. Parati naman naiiwan ang dalawa. Tsaka close naman sila. Tiwala naman ako sa asawa mo. At inaalagaan niyang mabuti si Bunso. Ano, tara na ba? Oo ma, excited na akong mayakap ang asawa ko at makita si Bunso. Madami akong pasalubong sa kanila at sa inyo po. Nagpasya na nga si Sarah at Melinda na magtungo sa bahay. At habang patungo doon, ay nagkwento pa si Sarah. Hanggang sa narating na nila ang bahay. Bunso, asawa ko? Tawag ni Sarah sa dalawa, ngunit walang sumagot. Baka nasa itaas, alam mo naman si Bunso, maselan. Wika ni Melinda na wala ding kaalam-alam. Umakyat na nga sa taas si Sarah. At pagdating niya sa itaas, ay narinig niya ang halinghing ng dalawang tao. Dahan-dahang lumapit si Sarah sa kwarto at dahil nakabukas ang pinto, ay kitang-kita niya agad ang mga nangyayari. Kitang-kita ni Sarah kung paano magtalik ang dalawa. Tumulo ang luha ni Sarah habang pinapanood ang pagtaas-baba ng kanyang pinakamamahal na asawa sa ibaba ng kanyang nakababatang kapatid. At rinig ni Sarah ang mga halinghing ng kanyang kapatid. Nakadapa pa si Aryan habang si Rene dahan-dahan sa pag-indayog sa dalaga. Mga hayop kayo!
Mga baboy! Sigaw ni Sarah at pinagsasampal si Aryan at Rene. Mabilis na humiwalay ang dalawa. Ate? Gulat na wika ni Aryan at hindi inaasahan ang pagdating ng kanyang ate. Huwag mo akong matawag-tawag na ate. Mga baboy kayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Sa bahay ko pa talaga kayo gumagawa ng kababalagan? Hindi na kayo naawa sa bata? Lalo ka na, Aryan. Galit na wika ni Sarah. Nanginginig ito sa galit. At kahit gustong-gusto niyang kaladkarin ang kanyang kapatid, ay iniisip niya pa din ang bata sa sinapupunan nito. Sarah, huwag mo saktan si Aryan, ako na lang. Wika ni Rene at lumuhod pa sa harap ni Sarah. Sinampal ni Sarah ang kinakasama at patuloy sa paghagulgol. Sinorpresa niya ang mga ito, ngunit siya ang nasorpresa. Ano bang ginawa kong mali sa inyo? Pinagay ko naman ang lahat Lalo na sa'yo, Aryan. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Sarah at halos mapaupo na ito sa kinatatayuan. Dumating naman si Melinda dahil nadinig nito ang sigaw ni Sarah. Diyos ko! Aryan! Napakawalang hiya ninyo! Sigaw ni Melinda at hindi makapaniwala sa mga nakita. Sinampal nito ang bunsong anak at inalalayan si Sarah. Sige, saktan niyo ako. Doon naman kayo masaya, diba? Kasalanan ba na mahulog ako sa isang tao na nakakaintindi sa akin? Mula noon, si ate lang ang nakikita niyo. Kay Rene ko lang nadama na importante ako. Wika ni Aryan at sinuot ang mga damit. Mula noon, Aryan, ginawa kong lahat para sa'yo. Inintindi kita. Ibinigay ko lahat para sa'yo. Lumayas kayo. Layas, mga baboy! Galit na wika ni Sarah at hinagis palabas ang damit ng dalawa. Please, Sarah, huwag mo kaming paalisin. Pakiusap ni Rene kay Sarah. Lumuhod pa ito sa babae. Sige, mamili ka. Ako o ang kapatid ko? Wika ni Sarah. Ngunit hanggang sa huli ay nasaktan lamang siya. Pasensya na, Sarah, pero mas mahal ko ang kapatid mo. Wika ni Rene, kaya pinalaya sila ni Sarah. Wala kayong bibit-bitin na kahit na ano. Dahil pera ko lahat ang pinambili dyan. Matapang na wika ni Sarah at pinalayas ang dalawa na walang dala kahit na ano. Magkasama si Aryan at Rene na umalis sa puder ni Sarah. Sa totoo lamang ay maganda talaga si Aryan. Ngunit isa pang dahilan ni Rene ay natakot siya na baka hindi ibigay ni Aryan ang anak nila. Kaya sumama siya sa dalaga at mas pinili ito. Saan tayo pupunta ngayon yan? Umiiyak na tanong ni Aryan sa lalaki. Hindi ko alam. Wika ni Rene at umupo sila pareho sa isang tabi. Babalik ako dun. Hihinga ako ng sorry kay ate. Panigurado, patatawarin ako nun. Tatanga-tanga yun eh. Wika ni Aryan at hindi na hinintay pa ang sagot ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sarah sa kapatid. Lumuhod si Aryan sa kanyang ate. Ate, sorry. Nagkamali ako. Oo, nainggit ako sa'yo. Kasi ikaw ang swerte mo. Mahal ka ni Kuya Rene. Samantalang ako mabuntisan lang. Hindi ko naman sinasadya na mahulog kay Kuya. Naramdaman ko kasi yung pagmamahal niya kaya nahulog ako. Paghingi ng tawad ni Aryan sa kanyang ate. Nahulog? Pagmamahal? Binigay namin sa'yo lahat. Ang daming lalaki dyan, Aryan. Bakit siya pa? Lumayas ka sa harap ko at
baka hindi kita matansya. At isa pa, kukunin ko yung bata. Sa akin yan. Magkita na lang tayo kapag nanganak ka na. Tsaka mas magiging masaya kayo. Free na kayo. Basta akin ang anak ko. At si Bella, dito siya sa bahay. Total, wala naman kayong ipapakain sa kanya. Wika ni Sarah at sinaraduhan ng kapatid. Kahit ano pang paghingi ni Arya ng tawad, ay hindi na siya pinakinggan pa ni Sarah. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan ni Sarah na tumira sa maliit na apartment sila Aryan at Rene. Balita pa ni Sarah ay masaya na ang mga ito. Naging masaya naman sila Aryan at Rene sa kanilang relasyon, ngunit sa umpisa lamang ang kasiyahan. Wala na tayong bigas, Rene. Diyos ko, maghanap ka naman ng trabaho. Pagbubunga nga ni Aryan kay Rene. Sinampal naman ito ng lalaki. Magtrabaho ka din. Pareho nating ginusto to kaya damay-damay tayo. Wika ni Rene sa babae at lumabas na sa kanilang bahay. Nag-umpisa nang magtalo ang dalawa dahil sa wala na silang nakukuha mula kay Sarah. Naglabandera si Aryan sa mga kapitbahay kahit na malaki na ang tiyan nito. At si Rene naman ay namasukan bilang laborer sa isang construction. Mabilis na lumipas ang araw at nalaman ni Sarah na manganganak na si Aryan. Kaya dumiretso ito sa ospital kung saan nila napagkasunduan ng mga anak ang lapastangang kapatid dahil kukunin ni Sarah ang anak para ipangalan sa kanya. Ngunit bago pa man makarating sa ospital si Sarah, ay sinabi sa kanya na umalis yung buntis at asawa at sa ibang ospital na lang daw manganganak. Hindi naman naniwala doon si Sarah kaya tumuloy pa din ito sa ospital. Nurse, saan pong ward ng pasyente na si Aryan Mendoza? Tanong ni Sarah sa nurse at hindi na makapaghintay pa na makita ang anak. Ay, wala na po sila dito, ma'am. Umalis na siya kasama yung asawa niya. Bakit po? Wika ng nurse at tila ba gumuho ang mundo ni Sarah sa narinig na balita. Itinago nila Aryan ang bata. Nanganak ito sa center na taliwas sa kanilang napagkasunduan para maipangalan kay Sarah ang bata. Galit na galit si Sarah at para bang mababaliw siya sa puntong iyon. Noong gabing iyon ay nagbus lamang si Sarah patungo sa kanilang probinsya. Nagtungo ang dalaga sa tabing dagat. Sobrang bigat ng kanyang dibdib at hindi mapawi ang mga luhang rumaragasa sa kanyang mga mata. Mas maganda pa na mamatay na lang ako kesa mabuhay sa mapait na mundo. Ano bang ginawa ko para maranasan ko to? Kunin mo na lang ako kesa manatili pa ako dito sa mundo at maranasan lahat ng pasakit. Ang unfair mo. Umiiyak na sigaw ni Sarah. Sumabay pa sa kanyang panahon na tila ba dinadamayan siya sa pagpipigati. Tumulo ang luha ni Sarah habang patuloy sa paglalakad patungo sa dagat. Iyak nang iyak si Sarah at walang ibang nais kundi ang mawala na sa mundo. Sa daanan naman ay isang lalaki ang napadaan sa gawin ni Sarah. Naliligaw ito, kaya labis ang tuwa ng lalaki nang makita si Sarah. Ay, sa wakas may magtuturo din sa akin ng daan. Bulong ng lalaki. Ngunit laking gulat ng lalaki nang mapansin si Sarah. Halos lumuwa ang mata ng lalaki sa gulat dahil patuloy lang sa paglalakad si Sarah patungo sa gitna ng dagat. Agad na lumabas ng kotse ang lalaki at walang ibang choice kundi lumangoy upang sagipin ang kaawa-awang si Sarah. Pagising ni Sarah ay nakita niya ang siling na mamahalin at ang ganda. Iniikot ni Sarah ang kanyang paningin hanggang sa nakita niya ang lalaki sa kanyang tabi. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Sarah sa lalaki. Napaupo pa si Sarah dahil sa pagkagulat. Dapat nga ako magtanong yan sa'yo eh. Dahil sinagip lang kita. Wika ng lalaki at kunot noong tumingin sa dalagang si Sarah. Doon na naalala ni Sarah lahat ng nangyari at muling bumalik lahat ng sakit sa kanyang dibdib.
Natandaan ni Sarah ang nangyari noong gabing iyon at muling pinanghinaan. Sana hindi mo na lang ako sinagip. Malungkot na wika ni Sarah at doon na umpisang tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo na si Sarah at nag-ayos. Nagpasalamat ito sa lalaki at aalis na sana, ngunit bigla siyang hinawakan ng lalaki sa kamay niya. Huwag kang mahina, lumaban ka. Huwag mong hayaan na matalo ka ng lungkot. Labanan mo sakit na yung nadarama. Wika ng lalaki kay Sarah at doon na muling tumulo ang mga luha ni Sarah sa mata. Para bang ayaw paawat ng mga luha ni Sarah. Pakiramdam niya ay may nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan kahit na hindi pa nito alam ang tunay na nangyari sa kanyang buhay. Salamat. Wika ni Sarah habang patuloy pa din sa paghagulgol. You can stay here habang hindi ka pa okay? And you're free to go kapag okay ka na. Wika ng lalaki kay Sarah. Simula noon ay naging close si Sarah at ang lalaki na nagngangalang Mario. Nakwento ni Sarah lahat ng nangyari sa kanyang buhay, kung paano siya niloko ni Rene at ng kapatid na si Aryan. Doon naman nagpresenta ang lalaki na tutulungan si Sarah na mabawi ang kanyang anak dahil mayaman at may impluwensya ang pamilya nito. Talaga? Matutulungan mo ako na mabawi ang baby ko? Tuwang-tuwa na tanong ni Sarah sa lalaki. Oo naman. May access ako sa batas at kaya kong ipanalo ang kaso mo sa korte ng walang kahirap-hirap. Tutulungan din kita na mahanap ang kapatid mo at ang dati mong nobyo at mabawi mo ang baby mo. Nakangiting wika ni Mario sa dalaga. Labis naman ang saya ni Sarah nang marinig ang balitang iyon. Agad na ibinalita niya iyon sa kanyang ina na si Melinda. Kamusta ka na dyan, anak? Alalang tanong ni Melinda sa anak na si Sarah. Simula nang tumira at manatili si Sarah sa poder ni Mario, ay ang ina nito ang nagmamanage ng kanyang paupahan, maging sa karinderya. Ang batang si Bella naman ay nagdadalaga na, kaya mulat na ito sa ginagawa ng ina. Ma, tutulungan daw po ko ni Mario na mabawi ang anak ko. Masayang pagbabalita ni Sarah sa kanyang ina at hindi maitago ang kasiyahan na nadarama. Talaga? Eh di mas maganda para makasama mo ng anak mo. Wika ni Melinda. Agad na naputol ang tawag dahil kailangan na ni Sarah na maghanda sa muling paghaharap nila ng mga taksil. We found them. Kailangan lang natin maasikaso ang mga papeles para makapag-file ng legal guardian sa anak mo. Wika ni Mario kay Sarah. Tunay na mabait ang lalaki. Bukod pa riyan, ay mayaman at makisig ito. Kumpara naman kay Rene na dating kasintahan ni Sarah. Sige, tipid na wika ni Sarah. Excited ka na bang mayakap ang anak mo? Tanong ni Mario sa dalaga. Oo naman. Pangarap ko yun eh. Tsaka isa pa, kahit na hindi ako nagdala sa kanya ng ilang buwan, mahal na mahal ko yun. Kasi anak ko yun. Wika ni Sarah at hindi na napigilan pang umiyak. Alam mo, believe din naman ako sa'yo. Buti nga hindi mo kakasuhan ng mga yun. Kung tutuusin, pwede mo namang gawin. Nakangiting wika ni Mario kay Sarah. Nagpatuloy si Mario sa pagtulong kay Sarah upang mabawi nito ang anak. Samantalang si Sarah naman ay tila ba may napuna sa sarili. Napansin niya na napapalapit na siya sa lalaki hanggang sa ma-realize niya na may espesyal na feelings na siya para kay Mario. Mario, babalik na ako sa amin ha. Kailangan ako ni Mama. Salamat sa tulong mo. Wika ni Sarah at nagpaalam na sa lalaki. Wala yun, tatawagan na lang kita kapag may balita na. Ingat ka. Wika ni Mario at niyakap ang dalaga. Sa totoo lamang ay umiwas lamang talaga si Sarah sa lalaki dahil nahulog na siya kay Mario. Iniisip ni Sarah na baka masaktan lamang siya dahil ano nga ba siya? Isang hamak na OFW at isang caregiver.
hindi pa maganda. Samantalang si Mario ay makisig, mayaman, at higit sa lahat businessman. Nang umalis na si Sarah sa poder ni Mario, ay pinili niya na putulin ang koneksyon sa lalaki. Hindi niya sinasagot ang mga tawag na to at sinabing siya na lamang ang maglalakad sa kanilang naumpisahan. Napansin ni Mario na tila ba umiiwas sa kanya si Sarah, kaya nag-isip ito ng paraan upang makausap ang dalaga. Hinanap ng binata ang tirahan ni Sarah at pinuntahan ito upang konfrontahin. Mario? Paano mo nahanap yung bahay ko? Nauutal na tanong ni Sarah nang makita si Mario sa labas ng kanilang bahay. I told you, madami akong access. Sarah, iniiwasan mo ba ako? Diretsang wika ni Mario kay Sarah. Pumasok na naman ang dalawa sa bahay nito at doon na naiyak si Sarah. Sorry. Ayoko na kasing masaktan. Ayoko nang umasa sa wala. Nahuhulog na kasi ako sa'yo, Mario. Kaya, habang mababaw pa lang ay lumayo na ako. Kesa naman lumalim pang sakit. Umiiyak na wika ni Sarah sa lalaki. Laking gulat ni Sarah nang hawakan siya ni Mario sa kamay at ngumiti. Bakit ka naman aasa sa wala? Sino nagsabi? Look, I know it was so fast. Pero nahulog na din ako sa'yo. Sarah, pareho lang tayo ng nadarama. Hindi naman ako magtataka kung bakit nahulog ako sa'yo ng ganong kabilis. Kasi nakita ko na mabuti kang tao. At gusto ko na ipagpatuloy mo ang nadarama mo sa akin. At araw-araw kong ipapadama kung gaano kita kamahal. Babawiin natin ang anak mo. At ituturing ko siya na para ko ng tunay na anak. Wika ni Mario kay Sarah at hinalikan pa ang kamay ng dalaga. Hindi makapaniwala si Sarah na nangyayari ang mga bagay na iyon dahil kahit sa kanyang panaginip ay hindi niya naisip na mangyayari ito. Parang ang bilis ng pangyayari. Nung nakaraan lamang ay nasasaktan siya dahil sa pagtataksil ng dalawang taong minahal niya na higit pa sa kanyang sarili. At ngayon naman ay may isang tao na sumagip sa kanya mula sa kalungkutan na iyon. Matapos ang pangyayaring iyon, umusad na ang hearing. Mananalo tayo dito. Kasi sa Pinas ko ipinanganak si Chelsea. At isa pa hindi legal ang surrogacy. Kaya mananalo tayo. Confident na wika ni Aryan sa kinakasamang si Rene. Malaki ang isip ng dalawa na mananalo sa legal guardian ng bata. Lalo pat sa Pilipinas ito ipinanganak. At sila ang tumayong magulang sa papel. Taas na upa si Rene at Aryan na tila ba kung sino. Habang naghihintay sa pag-uumpisa ng hearing, ay dumating sila Sarah, kasama si Mario. Teka, si Mario ba yun? Yung mayaman na lalaki? Bakit sila magkasama ni Sarah? Takang tanong ni Rene. At nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. Oo nga no, bakit sila magkasama? Takang tanong ni Aryan at hindi mapalagay. Kinabahan ang dalawa nang makita ang pagiging close ni Sarah at Mario. Lalo na nang batiin ni Judge sila Sarah at kinamayan pa. Hindi alam nila Rene na may pinirmahan si Aryan sa US na surrogate lang siya. At dahil tatanga-tanga si Aryan, ay hindi niya na naalala iyon. Meron ding court order na kailangan lang i-recognize sa Pinas. Nag-umpisa na ang hearing at sa huli ay nanalo si Sarah. Nakuha niya ang bata at naipangalan sa kanya. Hindi naman na lumaban pa sila Rene at mas pinili na manahimik na lamang. Paglipas ng ilang buwan, nabalitaan ni Sarah na hiwalay na ang dalawa. Ngunit wala naman na siyang paki doon. Mario, Chelsea pa din ang pangalan ng bata. Buti nga sinunod ni Aryan ang pangalan na nais ko. Ililipat ko na lang ang apelido ko. Wika ni Sarah at labis ang saya na nararamdaman dahil sa wakas ay nakuha niya na ang kanyang mahal na anak. Bakit sa'yo kung pwede naman sa akin? Nakangiting wika ni Mario
at lumuhod sa paanan ni Sarah. Nilabas ito ang isang maliit na box. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan, madumi dyan. Wika ni Sarah kay Mario. Nasa parke kasi sila ngayon, kasama ang pamangkin na si Bella at ang anak na si Chelsea. Will you be my wife, Sarah? Pagpropose si Mario sa dalaga. Napaluha naman si Sarah dahil hindi niya inaasahan ang bagay na yon. Yes! Yes na tita! Kinikilig na wika ng pamangkin ni Sarah na si Bella. Sino ba naman ako para humindi, diba? Siyempre, yes, Mario. Oo, papakasal ako sa'yo. Sagot ni Sarah at sobrang saya ang nadarama. Tumayo naman si Mario at isinuot ang singsing sa daliri ni Sarah. Yes! Magiging asawa ko na si Sarah! Sigaw ni Mario at binuhat si Sarah sa sobrang saya na nadarama. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Kalaunan ay inasikaso nila Sarah ang kasal na lang dalawa. Ang ganda mo habang suot ang wedding gown na yan. Bika ni Mario kay Sarah at hinalikan ito sa noo. Ay sus, nang bola ka na naman. Nakangiting wika ni Sarah kay Mario. Bukas na ang kasal ng dalawa at lahat ay nakahanda na. Ate? Umiyak na tawag ni Aryan sa kanyang ate. Napahinto naman si Sarah at Mario at nagpasya si Sarah na kausapin ng kapatid. Anong kailangan mo? Tanong ni Sarah sa kapatid. Malaking ipinayat nito at madami pang pasa sa katawan na halatang mula sa bugbog. Nabalitaan ko na ikakasal ka na. Congrats ha. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sana mapatawad mo pa ako. Wika ni Aryan sa ate at paalis na sana. Teka nga. Halika nga dito, bunso. Naiyak na tawag ni Sarah sa kapatid at niyakap ito. Sorry ate sa lahat ng ginawa ko. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin pero natuto na ako. Sorry talaga. Paghingi ni Arya ng tawad sa kanyang ate at paulit-ulit na binigas ang salitang sorry sa kanyang ate. Labis ang pagsisisi ni Aryan sa kanyang ginawa dahil simula nung mawala si Chelsea sa poder nila ni Rene ay pinag-iinitan na siya ng lalaki at sinasaktan. Pinipilit pa siya nito makipagtalik hanggang sa napuno ng babae at nakipaghiwalay. Doon lang napag-isip-isip ni Aryan na wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang kanyang pamilya. Matapos ang pangyayari na yon, ay tuloy ang kasal nila Sarah at Mario. Bumalik na si Aryan sa tahanan ng kanyang ina at tumulong ito sa karinderya at pagmamanage ng paupahan ng kanyang ate. Natuto na ito sa buhay at tinuon na lamang ang atensyon sa kanyang anak. Paglipas ng taon ay nakahanap din si Aryan ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya sa kabila ng mga nangyari sa kanyang nakaraan. Samantalang si Sarah at Mario ay nagtungo sa US upang doon naman nirahan kasama ang kanilang anak na si Chelsea at ang surrogate number 2. Nagpasya sila Sarah na mag-undergo ulit sa surrogacy. Ngunit sa puntong ito ay natuto na si Sarah at isa pa tiwala siya sa asawang si Mario. Manganganak na daw si Celia. Masayang wika ni Sarah kay Mario at agad na nagtungo ang mag-asawa sa ospital. Naghintay sila ng paglabas ng bata at sulit ang kanilang paghihintay nang mahawakan ito. Your baby is a boy! Wika ng doktor. Masayang-masayang mag-asawa at matapos maayos ang papeles, nagpakalayo-layo na din ang babaeng naging surrogate ng anak nila Sarah at Mario. Naging masaya ang kanilang pamilya. Si Sarah at Mario ay maayos na namuhay sa US. Samantalang si Arya naman ay masaya na din sa Pinas, kapiling ang lalaking tumanggap sa kanyang pagkatao. At si Melinda naman ay masaya sa naging kahinahinatnan ng mga pangyayari.
Wala naman ang naging balita ang pamilya kay Rene at wala na din silang pake sa lalaki na muntik nang sumira sa kanilang buhay. Sa hamon ng buhay, dadating talaga sa punto na susubukin ng Diyos ang ating katatagan sa buhay. Tulad na lamang ni Sarah na muntik nang sumuko. Mabuti na lamang at nakilala niya si Mario na kahit na isang estranghero ay naging sandigan ng dalaga sa buhay. Matuto sana tayo sa nangyari kay Aryan na naging mapusok, ngunit sa dulo ay natamo ang masaklap na kapalaran. Ano man ang ating pagdaanan, manatili tayong matatag at huwag papatalo sa pagsubok. Hayaan natin na problemahin ng problema ang kanyang sarili. Dahil pasasaan ba't, malalagpasan din natin na yun. Manalig at magtiwala lamang tayo sa Diyos na siyang makapangyarihan. Tiyak na masasagot lahat ng suliranin natin sa buhay. Basta marunong tayong maging mabuti sa kapwa at mapagkumbaba, ipagpapala tayo ng Panginoon na may likha. Mahalin natin ang ating kapamilya at huwag nang hintayin pang huli para magsisi. Mabuti sana kung tulad ni Arya na pinatawad pa din ni Sarah sa kabila ng nagawa nitong kasalanan. Kaya matuto tayong makontento sa mga bagay na meron tayo dahil ang paghangad ng sobra ay masama. Trust God and lift all your problems to Him. Panigurado lahat ng problema ay may solusyon. Lahat ng agam-agam ay may solusyon. At sa lahat ng pagsubok, huwag nating kalimutan na ngumiti kahit na masakit. Huwag tayong papakain sa galit at matutong magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Dahil ang taong mapagkumbaba ay pinagpapala sa lahat ng bagay. Maging mabuti sa kapwa, nang sa ganon ay suklian din tayo ng kabutihan. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Lagi siyang nariyan sa atin. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin ang kanyang pagpapala. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!